Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Biyernes mga Lodi at grabe matindi baka news natin ngayon. Mga idol, nagkasabugan na mga Lods, no? At syempre marami tayong balita ngayon mga Lods. Magkakaroon pa tayo ng bagong pera. Magkakaroon tayo ng bagong pera mga lods, ang tindi naman nakalagay. So ayan malapit ang mga news natin ngayon. Siyempre update tayo sa chart, update tayo sa crypto, global news, trending news mga lodi. Kaya kung gusto nyo ng ganitong content, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo sa ating channel. At siyempre sana ngayon pa lang palambing, mag-like na kayo ng video, palike ng ating video mga lods. Napakalaking tulong yan, lalo na sa umpisa pa lang ng video, nagla-like na kayo. Sobrang solid mga lodi at salamat agad sa mga magla-like. At syempre, let's go! Let's go na tayo sa ating balita mga lord, no? Punta muna tayo sa ating crypto bubble, mga idol. At kung titignan nyo, medyo ganun pa rin, no? Parang naglaro lang tayo. Pero maraming nakaabang ito kasi may position na ako eh. Yung mga nasa GC namin, inabangan yung position, mga lodi no? Yung tumama, yung February 28 range. Ito, punta tayo sa one day. February 28 range mga lodi kasi ako yung naka-position doon mga lodi. Sa GC namin, ako lang yung naka-position doon kaya ingit na ingit sila sa akin. Sabi nila, "Takong lupit ni Jib, naka-position dito sa part na to." Yung umpisa ng gera yan ng mga lodi. Kaya lang kagabi tumawa sila, tinawanan nila ako kasi ngayon naka-position na rin sila. Inabangan din nila yung range ng position ko, meron na sila ngayon mga lods, no? Kaya sila ay medyo positive na ngayon mga lodi dahil sino mga nag-abang diyan sa position ko rin. Oh, ayan meron na. Kumbaga yung hinintay ko ng ilang buwan ngayon, no, naka-position na rin sila mga lodi. Grabe yung mga sutoy na yon, mga lods, no. So ayan at congrats agad sa mga naka-position, mga idol. Pero syempre hindi yan sigurado kung babalikan pa yan o hindi. Pwedeng balikan pa yan. Pwedeng hindi na at mag-profit na dito at hindi ako gayahin kasi ako hindi ako nagte-take profit mga idol Kahit na umangat na yung market, di ako nag-take profit. So imagine kung nag-take profit ako nun, dito banda, saan ba yun? Ayan. Asan na ba yung position ko? Tang layo kasi. Ayan. Tapos nag-position ako dito, paldo. Tapos nag-short ako, okay, hintay ko na lang bumaba uli. Tapos nag-position ulit ako dito, nag-profit ako dito, paldo na naman. Kaya lang walang ganun, no, mga loads, no? Kasi nga, pero meron ganun. Pero hindi dito sa XRP. Sa Bitcoin tayo nag-i-scalping Pero etong position na to, kung ganun lang sana yung nangyari. So marami tayong matututunan sa position na to, mga idol, no? So ayun, kung sakaling nangyari yun, di ganun sana. At least, next time, alam na natin yung gagawin natin. No? So, pero staka pa rin to. Kasi itong position na to, kung saan man to mapunta, may matututunan tayo dyan, mga idol, no? So, tulad niyan, naka-position pa sila dito. So, pwedeng mangyari na balikan, no? Ng ilang buwan, February, March, April, May. 4 months to, mga lods, imagine. Kung ikaw, si Jeblo, na-position ka dito, umangat to dito, tapos umangat siya dito, isipin mo ba na babalik yan dyan sa position ko after ng 3 months? Siyempre, parang pwede. Pero, mas mataas yung porsyento na baka hindi mo na isipin yun. 'Di ba? Pero ang nangyari, bumalik ulit. So, may natutunan na naman tayo doon, mga lods, no? Tapos, eto nga yung pwede kang mag-scalping ng ganon ng ilang buwan, mananalo ka, no? Pwede rin yun. At ang pinakamagandang matututunan mo dito is mag-take profit na hindi natin ginawa. Okay? So, ayan mga lods. Pero ngayon, may pag-asa pa ba na makapag-profit tayo dito? Meron pa naman. Kasi actually, profit pa tayo ng 2.6 Pero, siyempre, hintayin natin yan. Kaya nga sabi ko habang tumatagal dong position na to, marami tayong matutunan, marami tayong marirealize dito sa mga position natin na to. No? Sa Bitcoin, dun tayo nag-scalping, mga lods, tsaka sa gold ngayon, no? Sa gold, medyo, kagabi, medyo solid naman. Kaya lang, ano lang lamang lang tayo ng isa, 3-2. 3-2. No, pero lamang naman yung profit natin kasi may stop loss tayo dun So, kaya medyo solid, mga idol. Sa gold tayo ngayon. Pero dito, may position pa rin tayo, okay? So, titignan natin yan. Magandang update yan pagdating dyan, mga loads. At syempre, punta na tayo dito sa ating news. Eto dito muna tayo sa most parang interesting news na pinost ng White House, mga idol.
At sinabi rito, they walk among us, mga idol. Aliens.gov nakalagay. Ano to? Oh. They walk among us. Ayun, bagong ano to ah. Oh, ayan, sinabi dito mga lodi, no? So, alam niyo naman na syempre yung mga nakaraan, mayroong mga files na nilabas yung government na tungkol sa mga alien. 'Di ba? So ngayon nagpo-post sila ng ganito. So hindi natin alam kung kailan nila ilalabas yung full story o kung yung full documentation ng mga alien na sinasabi nila. Pero sabi nga dito mga lodi, ba't ganyan yung pagka-alien? Parang ano to, illegal alien. Yung mga illegal, asa na yun? Asa na yung illegal? Parang illegal alien eh. Kasi 'di ba? Illegal alien kumbaga parang mga hindi sa kanila citizen tumatawid sa bakod. Parang gano'n yung nangyari, 'di ba? So pero hindi ko alam parang gano'n yung sinasabi dito eh. Oh. Ayun yung nakita ko lang. So punta tayo dito. Now, ito na mga lodi, no? Medyo mabigat na 'to. Treasury Sec Scott Bessent confirms there will be no central bank digital currency under President Trump. Wala na raw CBDC. Nako, paano yan? Eh, yun yung parang kaututang dila tuloy. Kapali ka, ano ka, partner ng SEC, di ba? CBDC and SEC. There will be no central bank digital currency. That would be the first step toward tracking. We took that off the table. We passed stablecoin legislation and the Clarity Act has bipartisan support. So, si Scott Bessent dito, sure na siya na may bipartisan support yung Clarity Act eh. Digital assets. The nonsense is the wild. The nonsense is the wild, wild west. We need to bring on it on shore. It encourage the House and Senate to declare. Ano ba yung ginagawa ng CBDC? Mga lodi, yung digital currency na sa gobyerno. Tatanggalin nila yan kasi ayun yung nagtatrack, no? Kung saan mo ginagamit, kung ano nangyayari sa ano mo, sa digital currency mo. Kumbaga masusundan ka para kang merong ano bang tawag doon? Yung GPS. Parang may ganun ka sa mga pinagagamitan mo ng digital currency mo, malalaman ng gobyerno. So tinanggal na 'yan, no? Nang tatanggalin o tinanggal na, pero kinonfirm na kasi dito eh, there will be no CBDC under President Trump. Ayun yung sinabi rito. Tanungin natin mga lodi, no? Makakasama ba ang pagkawala ng CBDC sa XRP RLUSD. Ayan titignan natin kung makakasama sa XRP pag nawala yung CBDC. Sabi dito mga idol, anong sagot ni Grok mga lodi? Ang sagot ay think about your request. Hindi makasasama ang kawalan ng CBDC sa XRP at RLUSD. Sa katunayan, ito ay malaking plus para sa kanila. Bakit positibo ito? Pinapalakas ng Trump admin ang private stablecoin tulad ng RLUSD back sa Ripple's USD backed stablecoin sa halip na government issued CBDC na may malaking privacy at surveillance risk. Di ba? Nakita nyo, sabi niyo parang kayo merong GPS o tracking kung saan nyo ginagamit yung pera nyo. Parang pag nawala yan, may privacy na. Di ba nung nakaraan, binalita natin na magiging trending o parang mabubuhay yung magkakaroon ng privacy sa digital asset. Sorry. Pinipili nila ang regulated private sector solutions para mapanatili ang dominance ng USD. Ang executive order ni Trump ay explicitly nagpa-promote ng dollar-backed stablecoin worldwide habang pinagbabawal ang CBDC. Ito ay direktang nagbibigay ng espasyo para sa RLUSD na lumago bilang synthetic o private alternative sa digital dollar. RLUSD ay nakikinabang ng malaki o makikinabang. So, sa madaling salita, makakabuti ito. Para sa XRP naman, XRP ay nanatiling bridge asset para sa liquidity at settlements on-demand liquidity. Kapag mas maraming RLUSD ang umiikot sa XRP Ledger, mas mataas ang demand para sa XRP bilang bridge currency sa cross-border flows. Mas favorable ang environment para sa Ripple, master account application sa Fed, etc. dahil
crypto ang policy, no? Ito may downside pala. Posibleng downside. May ibang bearish view. Halimbawa, kung sobrang dominant ang stablecoin, baka mabawasan ang direct utility ng XRP. Pero overall net positive ang consensus sa market at triple ecosystem walang CBDC equals mas malaking market share para sa private players tulad ng Ripple, mga idol. So goods 'yan, no? Good news. Pagdating sa ating di lang siguro sa XRP o sa Ripple, sa RLSD, pati sa ibang coins din, no? Ano pa? Ito yung sinasabi ko. Treasury Secretary Bessent confirms the 250 bill with President Trump face on it is already in the work. Magkakaroon ng $250 mga lodi at ang mukha ni Daddy Trump ang nandun. There is proposed legislation in front of the House, in front of the Senate to change the law so that a living person, Donald J. Trump, could be on a 250 bill. At Treasury, we prepare things in advance. So we have prepared in advance that the legislation is passed, but we stick to the law. So, lupit niyan. Kita nyo? May mukha ni Daddy Trump. Pero syempre, maraming nagkaroon ng meme. Oh, ito isa. 250 bill. Mukhang nasaktan dito si Daddy. Oh, ayun. Pero paano kapag si nagkaroon, si Joe Biden, mga lodi? Magkano yung kay Joe Biden? Mga idol, $0 daw. $0 daw kay Joe Biden, mga lodi. Sleepy Joe Biden, sabi dito, mga lodi. Ayan, mayroon pang isa dito. Idol, kawawa naman si Biden, mga lods, no? Tapos, ito naman, mga lodi. Ito, seryoso to, mga lods, no? Tama na sa patawa. Treasury Secretary Scott Bessent urged Congress to pass the Crypto Clarity Act. Their most important thing we can do is to make digital asset come into the United States. Make the US the home. I would encourage the House and the Senate to get Clarity done. Does Clarity get signed this summer? Ayan, mga lodi. Pero syempre si Scott Bessent talagang pinupush niya yan, mga lodi, no? Kasi pro-crypto yan sila, mga idol, no? Pwede nga. Kasi alam nyo, mga lods, kapag hindi na napasa yung Clarity Act ngayong May or June, mga lodi, mukhang maghihintay pa tayo ng 2030. Alam nyo ba sa 2028, magkakaroon na mapapalitan na si Trump kung sakali. At kung hindi pa masasign o magiging batas yan, mga lodi, patay tayo dyan, mga lods. Kaya goods din ako sa ginagawa ng Ripple, no, na nagre-request sila sa SEC ng mga parang pangsariling batas nila, na naluluwag sila, mga idol, para kahit papano yung mga big institution, magkaroon na ng panghahawakan kung gagamitin nila yung XRP Ledger o yung XRP, mga idol, no. So, pero mga lods, ito napakaganda kung mapapasa yung Clarity Act. Pero kapag hindi napasa yung Clarity Act, anong mangyayari? No? Isa rin yun dapat sa mga pinaghahandaan natin. Sabi nga nila, 2030, pwede, kapag hindi na napasa yung Clarity Act ngayon, baka umabot tayo ng 2030. Kasi pagdating ng 2028, kasi hindi napasa yan, i-review ulit yan, mga lods. No, magkakaroon ulit ng mga proseso, mahaba ulit, mga lodi. So, nako, sana lang mapasa na siya ngayon. Okay? Nako, punta naman tayo sa ibang news. Ito sa Suwi. Sa mga nagtatanong sa akin dyan tungkol sa Suwi, sabi dito, mga lodi, meron silang nakikitang chart. Mga idol, why is nobody talking about this insane altcoin right now? Suwi had an insane trendline breakthrough in 2024 and it caused a massive expansion. Since then, most people have forgotten about altcoins as a whole, but Suwi just did something insane. It's mirroring the exact same pattern that caused the 2024 expansion. The breakout has literally just happened. No? The waiting phase is over. Now it's time. So ito yung sinasabi. Kasi ito yung nangyari 2024. Mga lods, nakita niyo yung bull plug dito. Biglang kumawala, boom, umataw. So ngayon, nandito tayo sa part na yan. Yung pwede siyang mabasag at kumawala palipad. No? So huwag kayo masa akin o sa para bumili ng coins, mag-hold ng coins, mag-trade ng coins, mga idol, do your own research. I'm not a financial advisor, nagbabasa lang tayo ng ating mga news dito, mga lods. No, kung bullish kayo sa Suwi, kayong bahala. Actually, wala akong Suwi. No? Syempre, may mga audience tayo na may Suwi, so baka magustuhan nila yung news na to. 'Di ba? So, ayan And then, ito na tayo, mga lodi. Connect the pieces. Jerome Powell said global currencies run by private companies would face
the highest regulatory scrutiny. The SEC sued XRP and Ripple noong 2018 ba o 2020. The SEC sued XRP and Ripple, lawsuit ended, tapos na, both got full legal clarity na parehas, yung XRP at Ripple. Now, the new Fed chair, si Kevin Warsh, has previously co-authored a paper proposing XRP as a liquidity instrument. Ibig sabihin mga Lodi, totoo ba na si Kevin Warsh ay naging co-author, no? A paper proposing XRP as a liquidity instrument. Totoo ba yun? Check nga natin. Baka niloloko tayo nito eh. Kasi malaking bagay yun. Kung si Kevin Warsh naging co-author ng na nagpo-propose na maging liquidity instrument yung XRP. Oh. Totoo ba na si Kevin Cosme ay naging co-authored a paper proposing XRP as a liquidity instrument? O, ayan ha. Ano natin? Si Kevin Warsh, yan mga idol, no? Siya na ngayon ang ating Fed. Nako, o totoo daw. Totoo na si Kevin Warsh ay kasali sa isang 2022 Hoover Institution paper na nagre-reference sa XRP bilang halimbawa ng liquidity bridge asset sa sa cross-border payment pala, mga loads. 'Di ba? So malaking news 'yun mga idol no? Antindi nun. So connect the pieces na lang daw mga idol, kayo bahala diyan. Isa pa to. Russian are reportedly accumulating XRP at the Moscow Exchange launch its official XRP index. Naku, Russia na to So kapag may ganito, parang kasangkot na yung BRICS di ba? Totoo ba to? Ayun, dapat nagpa-fact check tayo, mamaya bayabas yung mga news Isipin nyo, Russian yan, no? Di ba? O, totoo na naman daw. O, totoo. Oo, totoo ang cover ng post pero may exaggeration. May exaggeration pala. Sa Russian accumulating XRP part, confirm. Moscow Exchange talaga nag-launch ng MOXXRP index. O yun, totoo pala yun, no? Nabalita natin to noong May 13, 2026. Ito ay institutional benchmark na nagtatrack ng XRP USD price gamit ang data mula sa Binance, 50% Bybit, 20% OX, Bitget, 15% each. Kasama rin ang indices para sa SOL, TRX at BNB. So hindi lang XRP. May Rumble settled XRP futures na rin na available para sa qualified professional investors lang. Hindi para sa ordinaryong retail tulad ni Jeblo. Ito ay para sa regulated exposure, hindi direct na pag-hold ng XRP offshore exchanges. Ito ay bahagi ng mas malaking plano ng Russia na i-integrate ang crypto sa kanilang financial system para sa cross-border payment at sanction resilience. Okay? Ano ba yung totoo? Buod, totoo ang MOXXRP index at futures launch. Malaking institutional step para kay XRP. Ang accumulation part ay may katotohanan at on-chain data pero overhype lang. Russians buying massively, classic crypto news spin. So, totoo na nag-accumulate pero sinasabi rito na hindi naman ganun ka-massively, parang ganun. Pero meron. Okay? So, pag ganyan kasi mga idol, syempre, hindi, yung iba kasi dyan rumored, no? So, kailangan pang patunayan. So, check natin. Baka sabihin nyo, niloloko kayo, mga idol, no? O, ayan At eto naman, kasi syempre mga idol, no, yung nakaraan parang yung XLM yung parang favorite 114 trillion plus DTCC launch to launch 24x5. Ano ibig sabihin nun? 20 kasi 5 days lang, 24 hours 5 days. Ano ba? 24/7 kasi dapat Di kasi dito 24/5 lang a week, no? May magsasara ng Sabado-Linggo. 2 araw. O yan, hindi natin alam kung Sabado-Linggo. To launch 24/5 US equities trading starting June. Nako, sa June na to. Marketing giant is already working with Chainlink, Ripple, Stellar, and Canton Network on tokenized finance infrastructure. Mga Lodi, kasama ang Stellar dyan, syempre, mga idol. At Ripple din, mga Lodi. So, ayan baka isipin nyo kasi, chipera na sila Hindi yun, mga Lods, no? Tignan nyo naman to. Alam nyo, mga idol, nauna lang i-announce yung XLM, mga Lods. Sa totoo lang no? Kasi, kung titignan nyo ng 2025, alam ko na balita ko rin to.
DTCC plan to digital liquidity tokens, new patent outlines integrating XRP Ledger and Stellar blockchain into interoperable asset management. Ayan no, May 22, halos isang taon na. 2025. So ngayon in-announce yung XLM, ang tanong kailan i-announce yung XRP. Pero hindi ko sinasabing mangyayari yun ngayon o something, mga Lodi. Pero nabalitaan natin to noon at nangyayari na siya ngayon. No? So nasa inyo yan mga Lods kung ano ang inyong thoughts dyan. Okay, kaya nga sabi dito ni Brad Garlinghouse, eto good news to kasi naging bullish si Brad dito mga idol. Sa tingin ko talaga pag nagpo-post ngayon lang nag-post ulit si Brad Garlinghouse, sipin nyo ha. Mga Lods, ang tagal ng post niya. Eh, ilan yung huling post niya? Yan 13 hours ago. May 14 pa, no? May 14. So, bahala na kayo mag-calculate, no? Basta May 14 pa siya ngayon. May 29, ang nag-post siya ulit. At ano yung post niya? The anti-crypto army was defeated. Yung mga kontra sa crypto, natalo na daw. Ng mga sino mga nakatalo? By the courts, natalo ng courts, natalo ng mga voters, at natalo ni Trump, mga Lodi, no? It never made policy, legal, or political sense. Combating financial innovations only help protect those that wanted to keep an old, often broken system in place. Kumbaga yung mga lumalaban sa innovation ngayon, mga idol, yung gusto lang manatili yung mga lumang sistema, no? At yung mga sira na o yung broken system, sabi dito mga idol, pero natalo na daw yan. So, pinost, syempre, ipopost ni Brad Garlinghouse dahil meron siyang naramdaman na okay na, panalo na kami. No, parang ganun yan mga Lods So, sa akin bullish to, mga idol, no? Hinintay ko sila mag-post Lalo na to si Brad Garlinghouse, simula nung sa XLM. Iniisip ko na mag-post naman kayo, pampalakas lang na loob ng army. Ito, nag-post na sila ngayon, mga Lodi, no? So, goods na goods sa akin to, mga idol. At eto pa ang isa, ito yung sinasabi ko, dugtong dun, no? Sa kung hindi maipapasa yung Clarity Act. Pero sa tingin ko mapapasa, mga Lods Sa mga nakikita, sa ano ko lang sa hinatsa ko lang mga idol, no? Sana. This is very alarming, sabi dito. If Congress failed to pass the Clarity Act, halimbawa, hindi mapasa yung Clarity Act, which means if you store your crypto on exchanges like BitGet, Binance, OKX, Bybit, at kung anik-anik pa, and they filed for bankruptcy, you could lose your crypto, which is hindi na to bago, mga idol. Ganito na yung nangyari sa FTX, ganito na yung nangyari sa mga crypto exchange na nag-bankrupt. Kung may asset kayo sa mga crypto exchange na yun, wala na, hindi nyo na makukuha. Okay? So, ganun yun. Get your crypto off exchanges, ladies and gentlemen. Kung sakaling hindi alam nyo, okay na nga Alam nyo, dati, willing na i-risk yung ganito mga Lods, na pag kaya nga yung pinakamalakas nun, kumbaga babase ka na lang nun, ano ba yung mga crypto exchange na parang hindi mababankrupt? Siyempre, unang-una yung Binance, kasi sila yung number 1 diba? So, mas maganda nun na may Binance ka. Tapos ngayon, may mga lumalabas na mga bagong crypto exchange, at maganda sa mga bagong crypto exchange na yun, yung mga developer is open sila, tulad ng BitGet, makakausap mo si Ma'am Grace, makakausap mo yung mga, kilala ko yung mga doon sa BitGet. No, friend ko sila dito sa X. Pwede mo silang tanungin, 'di ba? Ganon. So, kung mababankrupt sila, pwede ka magreklamo sa kanila. Pero kasi sa FTX, mga Lodi, which is kilala din naman na si Sam Bankman-Fried, 'di ba? Pero na-bankrupt pa rin, at yung mga asset doon yung iba hindi na nakuha, yung masama yung nangyari doon. Isa yun sa mga reason kung ba't nag-bear market nung mga panahon na yun, mga Lodi. Imagine na, nung mga last cycle, willing kang i-risk yung ganun, na kahit walang clarity, wala pa Clarity Act dun Kumbaga, risky talaga magpunta sa mga crypto exchange, kaya nga nauso yung mga wallet Cold wallet, itong MetaMask, dahil mas safe dyan. 'Di ba? So, ibig sabihin, once na mapasa yung Clarity Act, yung mga crypto exchange, hindi na mangyayari yung ganun, na mababankrupt o ganyan. Meron ng batas. So, ganun ka-importante yung Clarity Act, mga Lods, no? So, once na tawag dito, mapasa yan, napakaganda. Once na hindi mapasa, hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa atin. Pero syempre, tuloy pa rin tayo sa crypto, mga idol, no? Nung nag-umpisa tayo nag-crypto, nung wala pang Clarity Act, mga idol, alam niyo ba yon? Nung nag-umpisa tayo mag-crypto, wala pang mga mag-a-apply ng batas, tapos yung wala pang Clarity Act,
Tapos yung Ripple, nakademanda pa sa SEC, sobrang baba pa. Doon tayo nagumpisa. Kaya hindi ko masasabi na malungkot ako ngayon dahil sobrang ang dami na nangyari na positive simula nung nagumpisa ako. Mga loads, no? Nanalo na yung Ripple sa SEC. Tapos may mga ganito ng batas, napasa na yung Genius Act. So, yung iba kasi nasa mga comment section parang nalulugmok na agad. Di ko alam kung bakit eh. Mga idol, no? So, kapag pumasok kayo sa crypto, alam nyo na agad, mga lodi. Pag-aralan nyo na muna mabuti. Kunyari, meron kayong asset, magkano man yan, 3 digits, 5 digits man yan. Bago mo isalang sa crypto yan, mga lodi, manood ka muna ng mga history ng crypto, kung baga, documentary sa crypto, ano ba yung crypto, ano ba yung mga Bitcoin, altcoins, ano ba yung mga yan, yung volatility ng mga coins na yan. Ganun muna. Kaya once na nandito ka na, huwag ka na reklamo ng reklamo kasi once na pumasok ka dito, alam mo na yung pinasok mo. Tapos ang makulit nun, sa akin ka pa nagrereklamo. Anong kinalaman ko sa sa ginawa mong desisyon, 'di ba? 'Di ba? Mga lodi, tayo nagbabalita tayo sa mga crypto boys na gustong makapanood ng balita, maging updated sa mga news, no? Maging updated sa news sa crypto, balita sa SEC, balita sa kay Trump, yung makakaapekto sa market, sa gera. Ngayon yun yung ating mission, no? Mabalitaan kayo, ma-update kayo sa mga nangyayari. Pero yung decision nyo sa pagki-crypto nyo, sa pagbili nyo ng coin, sa pagti-trade nyo, nasa inyo na yun, mga loads. Tayo is nag-share lang at nagbabalita. Okay? Okay, okay. Okay, I'm not mad ha. Sinasabi ko lang kasi parang dumadami na yung mga nagrereklamo sa akin eh. Parang dahil bumabagsak, pero na normal lang 'yan. Kasi pag bumabagsak talaga yung market, parang yung iba wala silang malabasan ng sama ng loob nila eh. Na ano ba 'to? Yun. Siyempre yung fear, andiyan na yung fear eh. Natatakot na sila, baka malugi sila, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman nila. So naghahanap sila ng pwedeng masisi o mapuntahan, kausapin or something, tanungin. At ako na yun, no? Pero tayo, nagbabalita tayo mga lods, no? At ang masasabi ko nga sa inyo, kapit lang. No, kung may plan kayo, may strategy kayo, hindi kayo kakabahan. Lalong-lalo na kung for long term ang inyong lakad sa crypto, mga idol, goods na goods. Ngayon, for me, napaka-goods ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi ang ganda ng mga news ngayon, tas ang baba ng price. Alam mo yun, parang ang ganda na magiging, alam mo na magiging maganda yung future ng crypto, ng Web3, ng digital finance. Alam mo na magiging maganda, dun papunta sa maganda eh. Tapos, yung presyo ang baba ngayon, 'di ba? So, ito yung mga part na dapat nagbobodega tayo, na o pumusposition tayo. Ganun yun eh, mga lods eh. Kasi kung ang ganda ng news, ang ganda ng mga pupuntahan natin, ang ganda ng future natin, tapos lahat ng crypto ang taas na, di parang 'di ba? Kumbaga parang sayang dahil nakabili ako dun sa baba, parang gano'n yung iisipin natin. So ngayon, andito tayo sa bagsak, andito tayo sa super sale kung tawagin, 'no? Dapat matuwa tayo mga idol. Gano'n ako eh, ewan ko sa inyo ba't naiinis kayo, mga lods, eh. Kaya nga sabi ko kung tataas ba ng $3 yung XRP, kukunin niyo na ba yung asset niyo? Kukunin niyo na ba yung panalo niyo o hintayin niyo pang umangat pa siya ng umangat? Gano'n yun, eh, mga lods, eh. Ako kasi kahit umangat siya ng $3, $5 hindi ko pa rin naman kukunin yan, eh. Kahit na umangat pa ng mga $10 yan, hindi dun magdadalawang isip na ako. Pero kung mga $3, $5, $6, hindi ko kukunin yung asset, hindi ko kukunin yung XRP. 'Di ba? Iipunin ko lang yun mga idol kasi sabi ko nga sa inyo for the future na yun, eh. 'Di ba? So, ayun yun diyan, 'no? Na-share ko lang, okay? So ito naman mga lodi 'no, isang masamang pangyayari 'no, sa project ni Jeff Bezos, hindi kay Jeff Bezos, siguro sa financial niya. Jeff Bezos New Glenn rocket, ito 'yun 'no, has exploded into a massive fireball on the launch pad at Cape Canaveral in Florida. Canaveral in Florida. It literally looks like a nuclear bomb went off. Tapos nag-post si Elon Musk. Sabi niya, most unfortunate rockets are hard. Kasi syempre, si Elon Musk ang dami na ring nasabugan na rocket niyan mga idol. Pero ang tanong dito kasi mga lodi, may namatay ba diyan? Pero sa report, walang nasugatan, walang namatay, pero parang imposible, no? Meron kasi ako napanood noon na documentary, nakalimutan ko na, matagal na yun eh. Yung mga ganito, may mga nag-ooperate niyan, mga idol. At hindi birong gastos yan, mga lodi, billion-billion yan, mga idol. So, once na may mamatay dyan,
para hindi maging masama yung tingin ng mga tao na 'pag may ganyan palang nangyayari, may mga namamatay. So, hindi na binabanggit ta's binabayaran na lang yung pamilya. Sana napanood ko na yun, hindi ko alam kung movie yun o dokumentaryo, hindi ko alam, hindi ko alam kung legit yung naalala ko na yun, So, kasi dito 'di ba, ang laki niya 'no, sa sobrang laki ng facilities na 'yan, sa laki ng sabog niyan, sa tingin niyo walang tao diyan, walang, nag-ooperate diyan, mga idol? So, hindi natin alam, ayaw nating mag-speculate. Kasi nung tinanong ko si Grok, wala daw namatay, walang nasugatan, parang napaka-imposible, 'no? Pero siyempre, alam niyo naman, 'pag lumalabas na sa media 'yan o lumalabas na 'yan, sa TV o napapanood niyo na, may mga bagay na pinapalabas 'yan para lang, malaman niyo o yung, para sa Pilipinas, pinapanood sa inyo yung mga bagay na gusto niyong panoorin nila, ay kung gusto nilang panoorin niyo. Hindi yung totoo. Kung ano yung gusto nilang malaman niyo, ayun lang yung mapapanood niyo. Yung mga ayaw nilang malaman niyo, hindi niyo yun mapapanood, mga idol, 'no? So ayun, sabi nga do'n sa post ko nakaraan, 'pag hindi ka nanonood ng TV, misinform ka. Marami kang, hindi hindi ka inform. 'Pag 'di ka nanonood ng TV, hindi ka inform, wala kang alam sa mga balita. Pero kapag nanood ka naman ng balita sa TV, mami-misinform ka naman. Nakapanood ka nga ng balita, mali naman, oh, 'di ba? Gano'n yung mangyayari. So ayan, ayun yung news natin ngayong umaga, grabe naman yun, mga idol, matindi. Na-enjoy niyo ba yun? Kung na-enjoy niyo yung news natin, mga idol, sana i-like niyo yung video. Ngayon pa lang o ngayon na dahil umabot kayo sa uli, i-like niyo yung video. Subscribe na kayo sa mga hindi pa naka-subscribe diyan, mga idol. Kapit lang overall pagdating sa crypto. Relax, relax lang tayo. Alam naman natin na nangyayari yan, mga lods, no? Yun lang, maraming maraming salamat. Kita-kits tayo mamayang gabi. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At, What's up, what's up? oh yeah, oh yeah. Bye-bye.